Muntik nang masabuyan ng pepper spray ang isang kolehiyong estudyante sa magulong komprontasyon sa dormitoryo. Oh, Hindi. muntik ka na masabuyan. Josh, humiga ka na sa sahig. Hayaan mo ako. Pwede akong pumasok dyan. Hayaan mo ako, please. Naging viral ang pag-aresto dahil sa mga sumunod na pangyayari. Nagkakaroon siya ng mental breakdown. Shit! Shit! Sabihin mo lang ng tama ang throwdown. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Sabi ng mga pulis, ang pag-aresto na ito. Lumalala dahil sa paggamit ng pronouns, umabot sa puntong naharap ang estudyante sa 3 kaso. Kabilang dito ang isang kasong felony. Pebrero 5, 2025 na ngayon. Nasa Orlando, Florida tayo, particular sa downtown campus ng University of Central Florida. Bandang alas 5 ng hapon, rumesponde ang UCF Police Department sa naiulat na kaguluhan sa isang dormitoryo ng universidad. Ano ang problema? Bakit mo pinapayagan ng mga batang yun na makalusot? Hindi naman sila dapat nandito. Kung di mo babaan, boses mo, papusasan kita at dadalhin sa pasilidad ng Baker Act. Babaan mo ang boses mo. Subukan mo. Binabantaan mo ba ako? Binabantaan mo ako. Binabantaan mo ba ako? Nina-nervyosa ako. Nagsasalita lang ako para ipagtanggol ang sarili ko. issue ng minahaw na beer. Wala akong oras na pakinggan kang sumisigaw at nag-iingay. Wala akong oras para palagi abusuhin. Papuntay natin dito ang OPD dahil kailangan kong asikasuhin ang ninakaw na sasakyan. Anong ibig mong sabihin, OPD? Bago tayo magpatuloy, ito ang nakasaad sa ulat ng mga pulis. Pagdating ko, nakausap ko si Jarrett Vick. Sumisigaw at nagwawala si Vick kay Opisyal Dan Riley. Nagdudurot ng gulo sa lobby ng Union West nang lumapit ako. Ayon sa saksi na si George Shane, marahas at galit na sumisigaw si Vick sa security officer habang nakasara ang kamao niya. Ang ganitong pag-uugali ay naging dahilan upang umalis ang mga tao sa lugar. Ayon kay Daniel Baldwin, naging agresibo si Vick at nakipagtalo sa grupo ng kabataan bago dumating ang mga pulis. Tinukoy ng ulat ang estudyante bilang Jarrett Vick gamit ang mga panghalip na panalaki na siya at kanya. Ayon sa body cam video, mas gusto ni Jarrett tawagin siyang Jaylee at gamitin ang panghalip na siya at kanya, babae. At nang tukuyin siya sa maling kasarian, lahat ay lumala mula noon. Pwede ba tayong humingi ng dagdag na unit para kay JD? Nagbe-breakdown na siya. Shit! Shit! Sabihin mo lang ng tama. Anong sabi mo? 7,351. 7,300? Ilagay mo yan sa lupa ngayon na. Hindi, Brian. Malapit ka na masabuyan. Hindi! Pakawalan mo lang Humiga ako. ka na sa Humiga ka sa sahig. sahig na yun, ha? Hayaan mo ako. Pwede di akong pumasok dyan. Hayaan mo ako. Pakiusap. Sige, kakalma ka na ba? Parang natutuyuan na ako ng lalamunan. Kailangan ko itong Sige, i-video. sinasabi ko na sa'yo, magpapakalma. Huwag mong Huwag biglain ang mga biglayin. flights mo. Kakalma ako. Magpapakalma Alam ako. mo ba kung ano ito? Magpapakalma Ito yung ako spray na pag yan. nakuha mo ang... Ilayo mo ang pepper spray sa mukha ko. Alpha 7 Hayaan mo ako unique. mag-isa. Ako. Ay, pakiusap lang. Pepper I-spray spray. mo ng pepper Tama spray na, ang taong ito pakiusap. ngayon din. Huwag mong itutok sa akin yan. Kakalma ako kapag ginawa mo yan. Tama na. Sinasabuyan mo ako. Oo, hinaan mo ang boses mo. Hindi. Hayaan mo ako mag-isa. Hayaan mo ako mag-isa? Gusto mo bang ma-teaser? Gusto kong hayaan mo ako mag-isa. Sobra mo na akong inaabuso. Kung malapit ka, kung... Kung lalapit ka. Patay ka na, ulit tatawagan sa mo akin. ako. Magaling ang Dapat isip mo peras mo. mo sa kalsada. Oo, Kailangan una, kong sabihin na, sikasuhin huwag mo ng siyang bato patayin at dyan. matigas Huwag na mo siyang usapan. patayin dyan. Ibigay mo na ang Jaylee? bagay. Jaylee, halika. CIA. Sa'yo nakatutok sa akin. Sige, pakita mo lang sa akin yan. Sige. Nabintatlo ba ito? Lumayo ka. Hindi ikaw ang magsasabi sa akin kung saan ako pupunta. Pwede ka bang tumigil? Fearless. Alpha 73, Universidad. Jaylee? Gusto kong sana ay magawa Masyado ko. ng gabi ngayon. Huli na ngayon. Siya ay kukunin na. Puisit. Jaylee, Kailangan mo nang tumikil. tumigil ka. May kasintahan na siya. Gusto ko lang lumayo sa kanya. Naiintindihan ko yan. Putik. Siya. Sabihin. Putik. Tego. Tygo! Gulo! Kinikiniti mo ako! Sabihin mo lang, Shay. Alpha Petumput Tatlo. Tay, pwede mo ba silang sabihan gumamit ng tamang pronouns? Pakiusa, alam mo namang nadudulot ito ng matinding pagkabalisa sa akin. Plano ng mga opisyal ng campus dalhin sa kustodya si Jaylee, ngunit hindi siya sumama ng kusa. Sige, kaya hihilingin ko ito sa'yo ng maayos. Ilagay mo ang mga gamit mo sa baba, tumalikod ka. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Alpha Pitumpo. Kay Riley dito. Kaya ito ay magiging isang inaresto. Ilagay mo ang mga gamit mo. Dito. Hindi. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Hindi!
Sige, huling beses ko na lang itong itatanong sa'yo. Pwede ka mag-record ng gusto mo, pero lampas na tayo sa puntong yan. Ikaw ang nagpapastress sa akin. Walang Natatanong lang naman ako. Nakiusap lang ako na tumigil ka na. Kami, Pakiusap. sinubukan na namin, tulungan ka. Kaya. Hindi mo ginawa. Pumasok ka na may masamang balak. Itaas mo ang mga kamay mo. Mag-isa ka lang. Humiga ka sa lupa ngayon na. Huvag. Humiga Huwag ka mo akong sa lupa. saktan. Humiga ka sa lupa ngayon din. Huwag mo akong saktan. Humiga ka sa lupa ngayon din. Maganda to. Maganda talaga. Ilabas mo siya. Hayaan mo ako. Hayaan mo ako. Sige! Umupo ka! Humiga ka sa lupa! Umupo ka. Humiga ka. Antukin ng mga Hayaan mo akong babae! mag-isa. Tulong! Tulong! Tulungan mo ako. Humiga ka sa kanya. Humiga ka. Humiga ka. Maging God. Pakiusap. Ibaba mo siya. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sandali lang. Nagsusulat ako. Gusto ko lang naman, alam mo na. Tara na. Diego! Sir, pakiusap. Josh! Josh! Pakiusap! Lahat ito ay isang. Malaking hindi pagkakaintindihan. Isprayan ko siya. Huwag pakiusap, huwag kang mag-spray. Huwag mong sabihin lalaki siya. Babae! Sige, babae. Isprayan ko siya. Salamat. Ilagay mo ang kamay mo sa likod mo. Hindi. Ayaw kong wisin. Isa, tatlo. Apat, tatlo. Apat, tatlo. Iabot mo sa akin ang kamay mo. Bawasan ang paglaban. Ayaw na ayaw ko sa'yo. Tara na. Sige, ito na. Meron bang paraan na maaari kong... Hindi, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ako. Leng. Pakiusap. Bigyan mo lang ako ng kaunting espasyo para kumalma. Tingnan mo kung anong mangyari. Para sa siyam na raan, 84, tumukoy sa signal 15 at masasakan. Ilagay mo ang kamay mo sa likod mo. Ilagay mo Kailangan ang ko kamay ng mo sa likod espasyo. mo. Iabot mo sa akin ang kamay mo. Kailangan ko lang ng espasyo, please. Ilagay ang kamay mo. Jaylin, ibigay mo na. Tataserin kita kung di ka makipagtulungan. Jaylee. Ibigay mo sa akin. Masasaktan ka man. Ibigay mo lang ang iyong kamay. Hindi ka niya tatasirin kung ibibigay mo ang iyong kamay sa akin. Arestuhin mo ba ako? Hindi, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Kailangan namin ang iyong kamay. Hindi kita inaaresto. Iabot mo ang iyong kamay. Makukuha mo ulit ito ngayon. Iabot mo ang iyong kamay. Iabot mo. Hayaan mo ako. Iabot mo ang iyong kamay. Hayaan mo ako. Tingnan mo ang kanya. Muka, Iabot mo sa akin ang iyong kamay. Ibigay. sa akin ang iyong Kami. Kailangan ko. Pigilan mo siya. Nakuha ko ang kanyang binti. Nakuha ko ang kanyang binti. Iabot mo ang kamay mo. Sige, iabot mo ang kamay mo. Nagkuha ko na. Bitawan mo. Ilagay mo ang pupulsuhan mo. Relax ka lang, okay? Ayan na. Nakuha na natin siya. Nakuha na nila sila. Nanalaban. At si Daddy. Sino ka? Nanlalaban. Kinailangan ko siyang kuryentehin. Ano yon? Anong silbi nun? Sumunod ka. Hindi ka pa handa Meron sa shatter naka-on na baterya. Ang gulong. Bumaliktad ka. Ngayon, tumayo ka. Josh, pakiusap. Lumuhod ka. Tinatry ko. Ngayon, tumayo ka. Pwede ko bang makuha ang cellphone ko? Nagkamali ako. Sabi mo kailangan ng taser, di ba? Sandali lang. Gusto mo ba? Sige. Kasali ako. Tatakbo? Gusto mo bang tumakbo? Stunt. Umupo ka. Ipapatingin ka namin sa mga taga-bumbero. Josh? Dali na lang natin siya sa kotse. Bantayan mo siya sa Kotse ko. sasakyan kung Ako na ang bahala. Ano? Magiging okay ka lang. Sige uli. Halika, ayos lang. Salamat. Josh? Inaresto si Jay Lee at sinampahan ng misdemeanor dahil sa marahas na paglaban sa opisyal. Pati ng kasong felony na paranakit sa isang opisyal ng pagpapatupad ng batas. Ayon sa ulat ng kanyang pagkakaaresto, inutusan ni Opisyal Riley si Vic na ilagay ang kamay sa likod at pusasan siya.
Sinubukan kong pusasan ang kaliwang braso ni Vic. Naging marahas si Vic nang pumigla siya sa pagtatangka ng mga opisyal na kontrolin siya. Pagkaposas ko sa kaliwang braso ni Vic, bigla siyang pumiglas at sinubukan ko mawala sa kontrol ng dalawang opisyal. Sa oras na ito, sinubukan akong suntukin ni Vic gamit ang nakasarang kamao. Umatras ako ng isang hakbang kasama si Opisyal Riley. Inalalayan namin siya sa pader. Habang nakadiin siya sa pader, sinipa ako ni Vic sa kaliwang tuhod at sinubukang tanggalin ang kable ng radyo ko sa vest. Kasama kami. Huwag mo siyang sasaktan, Jack. Mainis talaga ako. Sana nakatanggap po ng patas na kontrato. Kinamumuhian kita. Nicole. Kinamumuhian kita. Pinala na mo ito. Hindi mo naman kailangang ilabas ang pepper spray. Hindi mo naman kailangang ipagpatuloy ang pagtawag sa akin ng maling kasarian. Alam mong puter ko yon at sinadya mong gamitin. Kakayanin ko to. Mas malakas ako kaysa akala niyo. Pakiusap, pumasok ka. Mag-ingat ka sa ulo mo. Huwag mo akong itulak. Naka-on ba ang camera mo buong oras at ganun? Uwakin din. Sige. Ibig ko sabihin, pumasok ako. May Akala ko tagumpay ang nag-away. Setyembre 15. Nagwawala siya sa security. Yan lang ang tama ko. Sinabihan ko siya na kumalma. Apano Pupito, East Robinson, Apano Pupito. Ilan Hindi sa bawat niya problema gagawin. sa pagkamas Sinabi ko espiritu ng malapit na siyang selva, maaresto, pero kaya epekto mo sinugod ay niya para sa ako. puti. Ihanda ang pepper spray. At sa tingin ko, mas mabuti pang maging handa ka ng mas spray. Sige. Gaya nila, pagkatiwalaan ng oras nilang iyo tagapadala. Sige na. Kailangan pa rin natin itong harapin. Nandito ba si Mike Guso? Sa tingin ko, darating siya. Alicia. Nakalimutan ko kung sino siya. Mikuso. Kaya nakuha ko siya noon, binigyan ko siya ng bola, nilagyan ko siya ng posas, at nung nakuha na namin, huhulaan ko na yung mga Teka lumaan lang, ko, sinusubukan nila. Nung kailangan mong mag-spray palabas ay. Sabi mo Hindi ko tumalon siya siya sa'yo. inisprayan. Sige. Oo, kaya nung lumapit siya at pinapakalma ko, bigla siyang gumalaw papunta sa akin. Kaya sinabi kong, i-sprayan kita. Tapos inilabas ko na yung spray. Sige. Nagsimulang magalisan ang lahat ng iba pa. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Pinatri ko pa kay Josh na kausapin siya. Ayaw pa rin niyang kumalma. Sinabihan ko siya na Sinabi ko sa kung kanya siya- ngayon, habang nasa kotse siya, kung hindi niya talaga gagawin, nakakainis. Sa wakas, dumating din sa punto na sinabi ko, oy, masyado ng buli para sa lahat. Tumabikod ka, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Subukan natin gawin ito ng mapayapa hanggat maaari. Patuloy siyang lumalaban, patuloy siyang lumalaban. Hinawakan ko siya at doon na nagsimula ang gulo. Hinawakan ko si Rayleigh at napusasan ng isang kamay, pero habang nilalagay sa likod at kinukuha ang isa pa niyang kamay, umikot siya at sumuntok sa akin gamit ang nakasarang kamao. Sige, Tinamaan ka ba? Kung tinamaan ka man. hindi ko naman naramdaman. Oo. Hindi niya nagawa. Ibig ko sabihin. Pero nagawa ko naman. Oo, pero Sa tingin nagawa ko ko tama. naman. Sa Hindi tingin ko talaga maalala ang pangalan. Pero nailigtas ako nang hawakan ko binti niya. Pero kung pagkatapos hindi ko hinawakan niya, nahawakan pagkatapos hinawakan niya ang ang binti aking niya. mic, gaya na nakikita mo, nakaunat na ito. Hinawakan niya ang mic ko, sinusubukang tanggalin ito. Tulad ng sabi ko, tuloy pa rin siya. Nang maisandal namin siya sa may pangalawang elevator, sumipa siya. Tinamaan ako nun. Sige. Sinipaan niya ako. At pagkatapos, sinubukan namin huliin siya. Tulad ng sinabi ko, paulit-ulitan kaming napambuno sa kanya hanggang sa tuluyan na namin Ganito kapag kasi sila sa yun. iba. Bagay na dapat pag-isipan. Dapat ba siyang dalhin para sa psychiatric evaluation o dapat ba siyang ikulong? Ibig ko sabihin, pwede naman nilang gawin yun sa kulungan. Sige. Sige, kailangan niya ng kaunting alaga. May mali. At siguradong hindi siya pwedeng mapasama sa general population. Wawasakin siya nila. Hindi, ilalagay nila, hindi. Sa ganitong kaso, sa particular na taong ito, malamang ilalagay siya nila sa test fail. Pagkalabas niya sa amin. Pinahahalagahan ko ang pagpunta mo. Pero oo, Kaya, kailan ka dumating? nasa garahe ako noon, tapos narinig ko yung tawag na, uy, may kaguluhan tayo. Pwede ba akong humiin ng dagdag na unit, kaya ako nag-park dito. Nagpatulog ako ng sirena kasi parang malaki yung nangyayari. Pumasok ako. Sabi ko, tinututukan na niya siya ng pepper spray. Sabi niya, alam mo na. Tapos sinabi niya, sige, pupusasan ka na namin. Doon ko nilabas ang posas, hindi siya nakikipag-cooperate kahit ilang beses naming sinabi, pare, ibaba mo ang kamay mo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Ano ginagawa niya nung mga oras na yun nung may pepper spray na? Naalala mo ba? Meron siyang isang brown na paper bag na may laman na cellphone niya. At alam mo, para siyang natatakot, umaatras siya. At sinabi namin, hindi, kailangan mo ilagay ang mga kamay mo sa likod mo. Ilagay ang posas. Pagdating namin, pumunta siya sa likod at sumiksik doon. Sa turnstile, pumunta siya sa garahe. At doon namin siya hinuli. Hinawakan namin ni Rayleigh ang braso niya at nilagyan ng posas, pero bigla niya itinupi ang braso at tinangkang kumawala. At pagkatapos, gaya ng sinabi ko, nagsimula kami magtulakan sa may elevator. Kailangan natin gawin yun. Nanggugulo rin siya, kaya kailangan nating kunin ang pahayag ng mga tao sa loob. Kakausapin ko ang security. Dahil gumamit ng puwersa sa pag-aresto, dapat din kunin ng pulis ang pahayag ng mga saksi. Hi! Uy, ako si Opisyal Santos. Pasensya kung naabala kita habang ginagawa mo ang sandwich mo. Napansin mo ba ang nangyari dito mga 20 o 30 minuto nang nakalipas? Kahit man lang kung saan ito nagsimula. Nagsimula na ito. Sige, ayos. Pwede mo bang tapusin ang sandwich mo? Kausapin mo lang ako pag may oras ka. Sige. Ayos lang, pinakahaladaan ko yon.
Ang saya. Uy, mula sa pananaw mo, bago pa ito nagsimula, noong nagsimula na ang konfrontasyon, anong nangyari pagtatapos? Si Kaya, Sa tingin ko yung lalaki, alam ko na wala ako dito, di ba? Kaya, based sa pagkakaintindi ko, nagsimula lahat ito sa loob ng subway or nag-order sila sa subway. hindi ito nagsimula sa subway, kundi dito sa labas, sa harap ng pintuang yon. Perfecto. Sige, magkakaroon tayo ng isa. Nangyari kasi, may ilang mga bata. Sige. May ilang komento ang mga bata. Nagkaroon siya ng insidente sa floor ko na nasaksiyan ko ilang linggo na ang nakalipas. Sige. Kung saan halos pareho ang naghanap. Kasama niya ang mga lalaki sa elevator. Makupo ako na. At sisiguraduhin lang natin na tayo ay tinutukoy ang estudyante at hindi ang tama. Nagkaroon ng mga insidente sa mismong palapag ninyo. Alam. Oo, nasaksiyan ko rin At na yun, oo. At na yun. May insidenteng kinasangkutan siya at ibang grupo ng mga bata dito Mas bata pang mga batang ito. na sinusundan niya. Kaya wala talaga silang filter. Sige. At ang alam ko kahit ano, pwedeng magtulak sa kanya na sumabog. Sige. At naniniwala siya na parang lahat ay laban sa kanya. Laban sa kanya. Dahil sa katotohanan yan, siya ay talagang palaban sa lahat. Sige. Sinububukan ko na siyang kausapin dati sa elevator pero di niya ako pinansin masyado. Hindi maganda ang vibes, oo. Ang nangyari, nung nagsimula na mabitiw ng mga salita yung mga bata, syempre, nag-react din siya pabalik sa kanila. Sige. Nang nag-react siya, mas naging agresibo at palaban siya. At nauwi siya sa maging agresibo siya sa mga bata. Paano mo masasabi na agresibo siya? Sumisigaw ba siya o itinutulak niya sila? Sumisigaw siya. Tapos, inulit lang niyang ginawa sa unang pulis, bigla siyang sumubad sa'yo. Sige. At nagiging sobrang agresibo siya. Parang ilalapit talaga niya ang mukha niya sa'yo. Parang sasapapin ka na o sasapan ka na. At nagsisimula na siyang maging pabigla-bigla ang mga kilos niya. At agresibo. Kahit na palabas ng mga bata. Kaya tumakbo sila palabas. Tumakbo palabas ng mga bata habang sumisigaw. Dahil, syempre, matatakot sila. At doon siya nagsimulang maglakad. Paleo, lumapit. 200 at 23,500, 37,0, 182, 520. Humihingi ako ng paumanhin para doon. Huwag mo nang alalahanin yon. Sandali, teka muna. Nung bigla siyang gumalaw, nakasarab ang kamao niya. Parang pumasok siya sa personal na espasyo ng iba. Oo, ganyan talaga madalas yung ginagawa. Ganyan talaga ang madalas niyang ginagawa. Tuwing makakakuha siya. Nagiging Gamit ang dalawang kamay. aggressive, niya yun, parang ganun siya. Alam kong may hawak siyang isang bagay noon. Naintindihan. Kaya, ano ang magiging may hawak siyang bagay? Ano mo ba kung telepolo niya yon? Sa tingin ko parang bag yun. Bag lang, sige. Parang isang bagay. Isang pagkain. Pero siguradong ginawa niya. Alam mo, parang lalaban siya sa isang grupo ng mga Sa- menor de edad. Sige, lagi ang unang kumikilos. Nakuha ko. At nangyari ito sa palapag ko. Hinabol niya yung ilang lalaki palabas ng elevator. At pareho ang ugali niya noon. Sige. Tapos ano nangyari? At nung tumakbo, palabas yung mga bata, nagsimula siyang sumigaw dahil sobrang frustrated na siya sa lahat ng nangyayari. Naglakad na siya papunta rito, pero dumating ang gwardiya at pinigilan siya. Saya? Sige. Nakita rin niya ang buong pangyayari. Astig. Kaya mo kausapin siya kung hindi mo pa siya nakakausap. Hindi mo pa. Na kaya pumunta siya dito at kinausap ako. Sabi niya, oy, hindi mo pwedeng gawin yan. Parang sigurado ako mangyayari ang mga ganitong bagay pero... Hindi pa sila bumalik sa akin tungkol doon. Hindi mo kaya nagsimula siyang sabihin sa kanya na hindi mo pwedeng gawin yon. Oh, pumunta siya dito para kausapin siya. At pagkatapos, nag-uusap sila. Nagsimula siya. Muli siyang naging agresibo dahil may isa. May valid na ID card at Sa negatibo. kanya. Sige. Katulad ng dati, sa tingin ko nung gabing yun dun. Sige. Bumaba siya sa palapag ko at sinubukang kausapin siya para pigilan siya. Sobrang marahas. Sa tingin ko, nagiging marahas na siya sa kanya noon. Kaya siya, muling tinaasan ng boses niya sa security na yon. At doon na pumasok ang unang pulis. Pumasok si Joshua. Pagpasok ng unang pulis, umurong ang gwardiya. At doon na lang naging usapan sa pagitan niya at ng unang pulis. Mas matangkad at mas matipuno sa akin yung unang pulis. May salamin Oh, si may Official bigote Ray. siya. Pulang buhok. Oo, nakita ko na siya dito dati. At siya ay nakababa ang mga presyo ng ganito, sigurado ako. Yung opisyal. Yung opisyal. Sige. Kinakausap lang siya ng opisyal. Sinusubukan siyang sabihan na kailangan niya kumalma. At doon siya nagsimulang tumaas ang boses niya ng kaunti. Sige. Nagustuhan ko yung music term. Sama siya. Nakakabuo ito ng malinaw na imahe. At kaya, muli na naman siyang nagsimulang mataas ng boses, nagiging marahas at nagsisimula silang maging pabigla-bigla. At ikinukuyom ang kanyang mga kamao. At pagkatapos ay ginawa niya ang unang biglang galaw papunta sa opisyal. Anong ibig mong sabihin sa unang biglang galaw? Ibig ko sabihin, pwede ko may pakita sa'yo. Oo naman, sige lang, ipakita mo. Wala akong problema doon. Basta huwag mo lang talaga akong tatamaan. Ganito ko sana gagawin. Astig. At kaya siya parang bigla na lang siyang Ganon, gumalaw sige. ng ganon. Iniisip ko, Umanda siya, hinawakan na siya ng umatras opisyal. ang opisyal. Kinuha niya ang kanyang pepper spray. Sige. At doon nung nagsimula, nung nakita niya na may totoong banta dito, na hindi niya pwedeng subukang takutin ng pulis. Umatras siya at sinabing, hindi. Paulit-ulit siya nagpapalit sa palitan ng, hindi, pabayaan mo ako at I hate you. Na more the sound of Sige. At pagkatapos, napunta ito sa ganitong direksyon.
nawalan ako ng tanaw. Kaya kailangan kong gumawa ng sandwich, kaya ayan. Makatarungan naman yun. Kaya magsisimula na tayo. So nakita mo hanggang sa paggawa ng sandwich, tama? Para lang masummarize ko sa camera ko, bago pa ang insidente, kasama ang pulis. Naintindihan mo na itong taong ito ay alam mo na posibleng may problema sa kalusugan ng pag-iisip. Palaging naging agresibo, laging galit, at pakiramdam niya kalaban siya ng lahat. Tama Bago ba? pa dumating ang opisyal at sumali ang security guard, may grupo ng mga mukhang kabataan na parang nang aasar at nanlalait, 'di ba? Sa isang punto, maaring kinag-uusapan nilang taong yon. Hindi masyadong sigurado. Napansin ng individual at nagsimulang sumigaw sa kanila at gumawa ng mga agresibong galaw na parang atakayahin niya ang isa sa mga kabataan tulad ng pagsuntok sa mukha nito, parang sumusugod sa kanya at mga ganong bagay. Nang mangyari yon, pinigilan siya ng gwardiya at sinabihang umatras hanggang dumating si Opisyal Rayleigh, ang unang responding police, sa daan. At pagkatapos ang ginhawang yon, nagkaroon ng komprontasyon kung saan gumawa rin siya ng biglang galaw na parang susuntukin si Opisyal Rayleigh. At inilabas ni Opisyal Rayleigh ang pepper spray niya at harapin ng tao. Pagkatapos, Ayos. magpatuloy dahil alam kong nakita ng katrabaho ko siyang nakaposas doon. Oh, At pagkatapos ay gumagawa ako ng mga sandwich. Narinig kong 2 beses na pinaputok ng taser. Oh. Pupunta ako sa direksyon nito. talaga bang ni-pepper spray niya siya? Hindi ko alam. Kaya, sasabihin natin hindi na lang. Sasabihin natin hindi. Sa tingin ko, hindi naman. Nagbanta siya kaya umatras yung lalaki. Sasabihin ko ito. Kung nagamit ang pepper spray, wala sana sa amin na makakaligtas nito. Dito, kaya ako ay. Kung hindi naman, naranasan ko na masabuyan ng pepper spray dati at ito ay Delta 26, Universidad Q, kopya ng Florida 29 para sa isang empleyado na nakasaksi ng simula. Ano naging participation mo dito? Nung una mong talaga? Ang property manager siguro. Parang lagi ba siyang sakit sa ulo gaya ni Jaylee? Sila dito. Taya mo. Ngayong gabi, may naipahayag bang pagkadismaya o naramdaman sa insidenteng ito? Wala, narinig lang namin. Dahil sa sigawan, bumaba kami. Sige. So narinig ko lang sa iba na may isang tao sa subway na maaring nagkamali ng pagtukoy sa kasarian niya. At doon nagsimula ang lahat. At nung bumaba ako dito, si JJ Lee ay nasa sulok at si Riley ay nakatayo sa tabi niya. Parang nasa harap niya sila. Sige, oo. Sige. Alam mo, tapos nagsimulang mangyari ang lahat. Lumala ang sitwasyon, tinaka kong pakalmahin si Jaylee, pero lalo pang lumala. Kaya sinabi ko, hindi na kita matutulungan ngayon dahil hindi na ako ligtas. Sige, umatras na lang ako. Sige, Hayaan mo lang sila, heto hindi gawin ang susunod niyan, May Alok. ilang tao na nagsimulang dumaan na may mga kamera at kung ano pa. Kaya, doon ko na lang inuuko lang. At parang sabi ko, uy mga pare, hindi pwede. Hindi pwedeng i-record niyo ako. Kayo, kailangan ninyong umalis. Sandali, isang segundo. Basically, sinabi mo na sa akin yung part mo at nakita mo. Oh, alam mo yun. Sinabi mo na nakita mong lumalala siya at naramdaman mong hindi ka ligtas. Kaya mahalagang ilagay mo yon dahil naging magulo na. At yun ang dahilan kung bakit gusto ni Rayleigh na makialam. Para lang makasiguro. Umabot pa na sa punto na gusto na nila. Natakot akong makialam. Tulad ng ano masasabi mo based sa mga nakita mo at oo, kaya. Anong tawag ba? Pumasok yung lalaki at may grupo ng mga batang nakaupo dito. Sige. Kaya nung pumasok siya, nagsimulang magtawanan yung mga bata siguro. At parang hindi niya nagustuhan yung pagtawa nila. Kaya sabi niya, bakit lagi niya akong pinagtatawanan? At nagsimulang magsalita yung mga lalaki. Sa tingin mo ba siya talaga ang pinagtatawanan ng mga bata? Based sa mga obserbasyon mo? Hindi ko alam kung isa ang pinagtatawanan nila. O hindi, kasi nandun sila ng mga 1 minuto na nag-uusap. Kaya hindi ko alam kung anong pinagtatawanan nila. Pero narinig ko silang tumatawa tapos. Kaya pumasok siya tapos nagsimula sila magpalitan ng salita at lumakas ang boses nila. Kaya pumasok ako para subukang pag-iwalain sila. Yung mga bata, lumabas at siya nakatayo na parang... Nakatayo siya, nakatalikod dito, nakaharap sa mga bata, at inilapag ang pareho niyang inumin sa mesa. Nagsimula siyang habulin ng mga bata, kaya inawakan ko siya at ibinalik sa loob. At nung naibalik ko na sila sa loob, grabe, tinawagan ko ang dispatch. Sige. 8,000 siyam na. Valid ba rin siya? 5,000. Nagsasalita ng... Baliw pa rin tayo. Nag-uusap pa rin. Baliw. Naka-speaker ng telepono. Narinig ng dispatcher. Nandyan para marinig mo yung nasa telepono. Pero nang kinausap siya ng dispatcher, dumating ang pulis at tumasok ang opisyal. Ayon sa affidavit ng pag-aresto kay JJ Lee, dahil sa mga pahayag ng mga saksi at sa magulong asalivik at paglabag niya sa kapayapaan na lumalabag sa batas ng Florida tungkol sa disorderly conduct, nadagbagan pa ang mga kasong hinaharap niya ng isang misdemeanor na disorderly conduct. Habang dinadala si Jay Lee sa kulungan ng Orange County, sinabi niyang hindi niya simipa ang pulis. Parang tinatakot ako ng ibang pulis. Ganon talaga. Siyang para sa... Hindi mo nakita lahat na nangyari. Pinugahan niya ako ng pepper spray kahit walang dahilan. Sinusunod mo ba ang utos niya? Bakit kailangan kong sumunod? Dahil kung binigyan ka ng utos na naayon sa batas, kailangan mong sumunod, man. Sige po, miss, kailangan mo maintindihan yan. Tulad ng sinabi ko, tama ka, hindi ko nakita ang lahat, hindi ko talaga alam. Paano kung milalabag ng pulis ang karapatan ko? Nandun lang ako nung siya. Biglang Biglang naglabas. naglabas siya ng pepper spray. Sinabihan ka ba niyan ilagay ang kanya? Ang mga kamay mo sa likod mo. Hindi.
Hindi niya Hindi ginawa. niya ginawa. Sa tingin ko hindi, pero baka bali ako. Hindi magtatagal ng ganun katagal ang Sige. pulis. Nagsisinungaling? Ako lang naman. Hindi. Ang dahilan ay dahil pinayagan siyang maglabas ng pepper spray dahil tumanggi kang sumunod sa mga utos niya. Ibig ko sabihin, bigla na lang siyang naglabas ng pepper spray at sinabi pa niya na i-sprayan niya ako. Ibig ko sabihin, noong una, sinabi niyang i-sprayan niya lang ako, pero hindi naman niya ginawa. Hindi niya ginawa. Sige, pero Akala ko wala nung siyang dumating itinuro ako, sa akin. sige, kaya nung dumating ako, Pero sa puntong yon, parang actually, pagkatapos ng puntong yon, parang sinusubukan na niya akong pusasan. At sinusubukan ko lang kausapin ang building manager tungkol dito na nandun siya at sinusubukan ko siyang kausapin. Sige. Si Rayleigh ay parang laging sumisingit sa bawat pagkakataon. Sinubukan ko magsalita pero banta ng puwersa agad ang ginagamit niya. Ang uri ng mga protina ay maaring maglagay ng mga draft na modelo sa paghihimagsik. Wala akong maisingit na kahit ano. Maari ko yang i-double check para sa'yo. Sige. Ito ang problema ko ngayon, sige. Pakiramdam ko hindi mo pa rin talaga naiintindihan kung saan ako nanggagaling. Dumating ako at Pagdating ko, inutusan ka nilagyan na namin agad niya ako ng magpaposas. posas. Sumunod ka naman. Sumunod? Tapos ikaw, physical kang nagsimula makipaglaban sa amin. Ikaw, inatake mo ako. Hayo ang umatake! Dalagyan lang sana kita ng posas. Sabi ko, hindi naman tayo, pinag-uusapan na natin ang pag-aresto. Tinatangka lang namin. Sinusubukan lang namin tiyakin ang kaligtasan ng opisyal. Hindi yan ang narinig ko. Sige, ang posas ay nangangahulugan. Hindi yon ang ibig sabihin. Yun lang. Hindi yon. Hindi ko alam. Sige, kasi gaya ng sinabi ko, Ang ate ko hindi ako ay pumunta parang rito para nababaliw na magtrabaho. para maiwasang maaresto. Gusto ko lang sana ng pagkakataon na maipaliwanag ang sarili ko at makipag-usap tungkol sa hinaharap ang sitwasyon. Pero Ayaw ikaw naman, nila, pero ikaw sige, naman. kaya, nung sunugukan naming ayusin, Patuloy kang nanlaban. Hindi ako. Oo, ginawa mo. Mali lagi ang tawag niya sa kasarian ko sa mga tanong niya. Hindi niya ako tinutukoy ng tama. Hintay, Sige, pwede may sana mainit tayo tayong magkaroon. juice. Mahirap para sa akin na harapin ang mga ganong bagay. Basta. Gusto ko lang ng awa. At hindi ako nabigyan ng pagkakataon mag-usap. Kaya, lahat ng ito, karahasan. Kaya, lahat ng ito, mula sa wala, biglang bumili sa mga pangyayari. Lahat ng ito nung walang dahilan. Ma'am, hindi ko po intensyon o gusto kayong arestuhin ngayon. Ma'am, hindi ko po ginawa. Kayo agad gumamit ng puwersa. Ma'am, sinubukan ko pong magsalita. Nakikipag-usap ako sa isang neutral na third party. Sinusubukan ko pong makipag-usap sa isang neutral na ikatlong partido para Kapag subukan kami ay makuha. nakialam, Kayo, puwersa lang ang ginagamit ninyo. Puwersa para itigil yan. 9/5/2001. Sige, ganito kasi yun. Sinusubukan ko lang protektahan ang sarili ko. Kanino? Hatsing! Hindi naman, ang plano lang namin ay posasan ka. Yun lang, hindi ka pa namin dadalhin nun. Hindi ka pa namin dadalhin sa Kulungan. Nang sinuntok mo Nakikita ako ko, at Sam. tinamaan Sinasabi ako. kong wala. Sinuntok mo ako, natamaan ako. At doon nagsimula ang problema natin. Pinubuwal mo ako. Dahil ako naman ay ganun lang. Ilang beses na ba kitang tinanong at maayos naman ako nagtanong sa'yo. Nandun ka pa rin? Pakiusap, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Pakiusap, ilagay mo ang kaya pinusasan mo ako at dinala sa kulungan. Huwag mong isipin na nakakatulong Hindi sa atin ako- ang move na yan. Sinubukan kong gawin yon na magtanong. At sinabi ko sa'yo, para kay opisyal, kaligtasan, Sana hanggang kailangan ngayon, kitang lagyan ng hindi posas. pa siya. Naghahanap ng solusyon para sa matiis ka na lang. Ilang beses na. Ilang ulit kitang tinanong bago ka na taser. Ilang beses kong sinabi, pakiusap, masakit na. Pakiabot ang kamay mo. Masasaktan ka. Ginawa mo ba? Hindi, nilabanan mo ako. Hinahawakan ko lang yung mesa. Sabi ko, bitawan mo na. Masasaktan ka lang. Pakiusap, tigil na. Pakiusap, tumigil ka na. Tama. Pero ayokong lumala pa ito. Hindi mo maintindihan, ayokong lumala. Paulit-ulit ka pero hindi mo sinabi yun. Oo, sinabi ko. Kahit alin doon. Sinabi ko. Pakiusap, tumigil ka na. Masasaktan ka. Pakiusap, ibigay mo ang kamay mo. Eh ano ngayon? Makukulong din ako sa huli. Hindi naman kita ikukulong sana kung di mo ako sinipa. Hindi kita sinipa. Sinipa mo ako. Hindi. Nung nakikipagbuno ka sa akin sa may elevator, umikot ka, muntik mo akong matamaan sa muka ng kamao mo pero nailagan ko yon at nakuha Nakuha ko ang camera. Wala ako. Sigurado akong hindi ako Hindi ko nakikipaglaban. alam. Ako'y nasa chokehold mo. Buong oras ako nakikipag-agawan sa pulso mo. Bakit ganon? Handcuff. Hindi kita hinawakan sa leeg. Kasi may sumasakay, ibig ko sabihin, nakikipaglaban ako. Hindi, sumusipa ako, hindi yon para sa'yo. Buong oras akong nakikipag-agawan sa pulso mo. Nakulong si Jalea sa Orange County Jail pero nakalaya siya matapos magpiyansa sa loob ng 2 araw. Noong Pebrero 10, 2025, hindi siya umaming nakasala sa mga sakdal. Ayon sa ulat, dadalhin sana sa paglilitis ang kaso, ngunit isinara na ito ayon sa online court records. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Kita-kits ulit bukas para sa bagong kaso.